Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain mo nga yung katabi mo, sabi mo, pinagpalang linggo sa iyo. Yan. Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa aking isang kwento. At gaya po ng lagi, kapag may nakita akong pumikit, mga nasa likod dyan, nakikita ko kukurap-kurap na. No? Kapag may nakita akong pumikit, magtatanong ako. Tandaan nyo yan, macho ha. Pag may pumikit, sabi ko, simulan natin ang aking kwento. Ang kwento ko ay tungkol sa isang estudyante na magaling sa larangan ng sining. At ang pangalan niya ay Andrew. Sang larangan magaling si Andrew? Yan. Medyo may pumikit na talaga dito. Kita ko, ha? Sining. No? Dahil dyan, magaling si Andrew magpinta at gumawa ng obra. Isang araw, inspirado si Andrew na makalikha ng obra. Ang daming ideyang pumapasok sa isip niya. Kaya pininta niya ito. Nilagay niya sa isang canvas. At dahil sa inspirado si Andrew, nais niya itong makita ng lahat. Matapos ang obra, dinala niya ito sa eskwelahan at pinaskil sa labas ng pintuan ng kanilang classroom para lahat ng papasok makakakita. Lahat ng lalabas, pwede pa ding makita. At dahil inspirado si Andrew,
gusto niya marinig ang komento ng mga makakakita, ng kanyang mga kaeskwela. Kaya naglagay siya ng karatula, naglagay siya ng signage. At nakalagay sa signage, kung meron kayong makitang mali sa aking painting, pakibilugan ito. Pakibilugan ito. Natapos ang klase at nagsiuwian na ang mga estudyante. Laking gulat ni Andrew dahil nakita niya ang kanyang painting na puro bilog. Bakit may bilog? Yan. Gising pa sila, no? Kasi may mga mali, no? Ito hindi ito dapat bilog. Ito dapat bilog. Natadtad ng bilog ang kanyang painting. Nalungkot si Andrew sapagkat inspirado pa man niyang ginawa iyon. Ginawa niya base sa kanyang kaalaman, base sa kanyang kakayanan, base sa kanyang interpretasyon ng kanyang ideya. Kaya nga, nalungkot siyang umuwi. Malungkot na umuwi. At napansin siya ng kanyang guro. Tinanong siya ng guro, bakit ka malungkot? Kanina, kita-kita, ang saya-saya mo. Bakit ka malungkot na ngayon? Kinuwento ni Andrew ang nangyari. At sabi ng teacher, sige, bukas na bukas, magpaskil ka uli ng isa pang obra. Pag uwi mo, gumawa ka ng bago. Pagkatapos, bukas, ibigay mo sa akin. Ibigay mo ang iyong magagawang painting. Kahit na masakit ang loob, kahit na malungkot itong si Andrew, gumuhit siya at muling nagpinta. Kinabukasan, bitbit niya ang kanyang obra. Binigay sa guro at kinuha ng guro. Ang ginawa ng guro, ipinaskil muli sa pinto ng classroom ni Andrew para ang lahat na makakita, napapasok, maaring magkomento muli. Naglagay ng paskil o signage ang teacher. Pero sa pagkakataong ito, iniba niya ng kaunti. Ang nakasulat, kung meron kayong makitang mali sa painting, pakitama ito. Pakitama ito. Natapos ang klase, nag-uwian ang mga estudyante at laking gulat ni Andrew nang makita niya ang kanyang obra. Anong kanyang nakita? Walang bilog. Walang guhit na bilog. Ibig sabihin, ano nga? Ibig sabihin, walang mali. Takang-taka si Andrew kung bakit walang mali. Sabi niya, ako pa rin naman na nagpinta. Paraan ko pa rin naman ang aking ginawa. Pero bakit wala na silang nakitang mali? Sabi ng guro, ganyan ang tao. Madaling makahanap ng mali sa gawa ng iba. Pero kapag itatama ito, walang gustong gumawa. Kapag itatama ito, walang gustong gumawa. Mga kapatid, parang ganito ang nais puntuhin at ituro sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang kwento ni Propeta Jeremias na tumayong kontrabida. Sabihin nyo nga po, kontrabida. Kaninong kwento? Yan. Pag sinabing kontrabida, anong ibig sabihin? Hello? Ha? Ma'am Janet? Kontra. O nga, kontra. Kontra sa
bida. O, kontrabida. O ano pa? Ano ibig sabihin? Kalaban. Tama? Yes. Ano pa? Ha? Salungat. Salungat saan? Salungat sa bida. Okay. Ano pa? Ano pa yung mga kontrabida dyan? Baka naman. Oh, alam na alam nyo yan. Ano pa? Di ba? Kaaway. Oh, kaaway ang kontrabida. Tama? Pero, si Propeta Jeremias, kontrabida. Hindi dahil kinukontra niya ang bida, kundi dahil kinukontra niya ang tama. Kinukontra niya ang mga bulaang propeta. Sabihin nyo nga, bulaang propeta. Sila yung sa Ingles, false prophets. Sila yung nagbibigay ng maling impormasyon sa mga tao at hari. Bulaang propeta, sila yung imbes na sabihin ang totoo, sinasabi nila kung ano lang ang nais marinig ng tao, kahit pa ito ay mali at hindi totoo. Bulaang propeta. Walang iniwan yan sa sinabi mong, ang sarap ng luto. Hello? Di ba? Pag binigyan tayo ng luto, kamusta? Ang sarap! Pati mo sinabi maalat. Pati mo sinabi matabang. Pati mo sinabi sobrang tamis. Pati mo sinabing mapakla. Hello? Ba't ayaw nyo sabihin? Ayon. Baka magalit. Kaya ang tawag sa'yo, bulaang propeta. Oh, kasi hindi mo sinasabi yung totoo. Ang gusto mong sabihin, yung gustong marinig ng tao. Kahit hindi iyon ang totoo. Bulaang propeta. Kasi ayaw mong may magalit sa'yo. Kasi ganyan naman eh. No? Simula noon hanggang ngayon, ganyan ang tao. Kapag sinasabihan mo ng totoo, nagagalit. Kapag tinuturuan mo, magagalit. Kapag sinisita mo, magdadamdam. Parang si Propeta Jeremias, anong ginawa sa kanya? Tinulak sa balon. Grabe, no? Nagtuturo lang naman siya. Sinasabi lang naman niya yung totoo. Tinulak sa balon. At ang laman ng balon, hindi tubig. Burak. Imagine mo yun. Inilubog sa burak. Ganyan ang nangyayari ngayon, hindi ba? Kung sinong nagsasabi ng totoo, tinuturing na kontrabida. Kung sinong naninita, tinuturing na kaaway. Di ba mga magulang, relate kayo? Yung mga anak dyan, nasa likod. Pag sinasabihan kayo, mag-aral mabuti. Tingin ninyo, kontrabida ang magulang. Kapag sinabihan kayo, tigilan na ang pagko-computer at Facebook, gumawa ka na ng assignment. Ang sama ng loob. Bakit ganon? Masama ba yun? Hello? Diba? Nagsisisi yung mga magulang ngayon eh. Kasi kung nakinig lang sila sa magulang nila, di sana nakapagtapos. Sana magandang buhay. Yan ang problema. Sa huli, nagsisisi. Nasa huli, ang pagsisisi. Kaya walang kapayapaan eh. No? Kasi sabihin mo yung totoo, ituro mo yung tama, magkakaaway-away. Magkakagalit-galit. Tingnan mo, at yan din ang nangyayari at tinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo. Hindi ba ganun ang nangyayari? Ang ama sa kanyang mga anak na lalaki, ang ina sa kanyang anak na babae, at ang biyanan sa kanyang manugang. Bakit magulo? Kapag tinuruan mo, kapag sinabihan mo, nagkakagulo. At alam ni Jesus yun. Alam ni Jesus na ang hatid niya maaring kaguluhan.
hindi kapayapaan. Maganda na sana eh. Maganda na sana kung susundin lang ang turo. Pero nagkakagulo kasi ayaw makinig sa turo. Kaya nga kung papipiliin tayo, ano ang iyong pipiliin? Kapayapaang totoo o kapayapaang kuno? Hello? Kapayapaang totoo. Pero pag sinabi sa'yo, masarap ba? Ano sabihin mo? Ha? Sarap? Sarap? Di ba? Para wala na lang gulo. Para wala na lang away. Ano tawag doon? Kapayapaang kuno. Hindi naman totoo, pero sige na lang. Para walang gulo. Kasi pag sinabi mo ang totoo, wala rin namang kapayapaan. Di ba? O saan tayo lulugar? Hello? Ang gulo, di ba? Yan. Kasi ganyan tayo. Di ba, Nanay Shoni? Kapag sinasabi ng mga anak, Nay, huwag ka naman labas ng labas. No? Anong gagawin ng nanay? Ay, pupuslit. Ganun lang eh. Di ba? Nung ikaw ang nanay, nagpapasunod, ayaw sumunod ng anak. Nung matanda na ang nanay, yung anak na ang nagpapasunod, ayaw sumunod ng nanay. Ang gulo. Di ba? Mamimili ka lang eh. Ano ba ang ipapahayag mo? Ang kapayapaang totoo o kapayapaang kuno? Pero ang totoo, yung mga nagtuturo, hindi sila ang kontrabida. Biyaya yan. Yung mga naggagabay, hindi sila kaaway. Kakampi mo yan. Dahil yan ang magbibigay sa'yo ng kapayapaang totoo. Tingnan mo, sa huli, kung marunong ka lang sumunod, magtatagumpay ka. Sa huli, kung marunong ka lang makinig, magiging matuwid ka. Pero kaya magulo kasi walang taong nais matuto. Iyan ang malungkot na kwento. Kaya kinig-kinig din pag may time. Pag nilayan mo rin. Pero alam nyo, minsan, siguro pinababayaan ng Diyos na tayo'y magkamali. Sabi sa'yo, huwag ka muna makipagrelasyon. Ayan, nabuntis ka. Nagkamali. Sana matuto ka na. Sana ayusin mo na. Kaya minsan siguro hinahayaan ng Diyos. Kasi sinong may gusto? Tayo. Tayo rin. Pero ang gusto ng Diyos, matuto tayo. Kaya yan ang hatid ng Diyos. Kapayapaang totoo. Kaya siya nangangaral. Pero kaya magulo kasi walang taong nais matuto. Mga kapatid, ang aral, pangaral na tama at mabuti ay mananatiling tama at mabuti. At sa huli, hindi ito pwedeng maging mali. Kontrabida man ang tingin sa iyo, kaaway man ang trato sa iyo, sa huli, ang tanging kagustuhan lang ng nagtuturo ng tama at mabuti ay ang tao ay matuwid at mapabuti. Amen? Amen.